May buntag, Jinsan! Daghang salamat, Lord, sa imong pag-uban kanamo sa tibok gabi, sa maing katulog ug nining bagong adlaw nga imong gidugang kanamo karong adlaw. Among pangayoon kanimo nga imo kaming ubanan o kami unta magbalampuson sa tanan mong buluhaton karong adlaw padayon sa pag-atiman ug pagbantay ang General Santos ug ang tibuok Sergeant. Ining tanan among gipasalamatan kanimo dining adlaw na sab nga Martes, Enero 18 tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Ug ang pagsabuhag sa liso sa katilingbanong kaayuhan mao ang pinakahamili nga kabilin sa atong mga kabataan. Ug mao'y magsilbing hinagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. Mayong buntag o usa ka morning hataw, ako si Adonis Presilias. Kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong balitag informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 kita hangtod alas 6 sa buntag. Hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. May buntag, Brigada Antonis. Mayong buntag tugnaw ang atong panahon karon Kabrigadang Val. Nindot kayo mo inom og init nga Maxan Coffee, mga kabrigada. Ana ang mga hataw balita karong buntaga sa atong mga headlines. Omicron variant na kasulod na sa Region 12. Samtang nga mga dili buot magpabakuna nagpili usa sa law firm alang sa usa ka waiver. Face-to-face klase suspendido. Og utok sa pagpamumba sa usa ka bus sa North Cotabato patay sa usa ka military operation. Mga kabrigada, niya na ang mga detalye sa atong imbukada sa mga balita, kumpirmado o gikumpirma ni Dr. Artistides Concepcion Tan, Regional Director sa DOH-12 nga nakasulod na sa rehiyon ang Omicron variant. Usa natala sa Glan, Sarangani Province, samtang ang usa gikan sa Pulumulok, South Cotabato. Apan, pagpaklaro sa alkalde sa Glan, gikan sa Saudi ang babaeng nagpositibo apan wala pa kini nakauli sa ilang munisipyo ug tuwa kini karon sa Pampanga naka-quarantine. Samtang dinhi sa Jensa nakatala og 72 ka bag-ong kaso sa COVID. Ang syudad kagahapon asa naana sa 445 ang aktibong kaso. Sa North Cotabato nakatala usab og bag-o duha ka kaso sa Alamada, usa sa Kabakan ug usa sa Mlang. Sa mga munisipyo sa South Cotabato, duha ang natala sa Banga, 8 sa Coronadal City, 11 sa Pulumulok, 6 sa Surala, 3 sa Tangtangan ug 9 sa Tupi. Sa Sultan Kudarat dunay na-record nga 3 sa Esperanza, 3 sa Isulan, 4 sa Lambayong, usa sa Libak, usa sa President Quirino ug 4 sa Tacurong City. Sa kinatibuk-an nakatala og 131 ka kaso sa Region 12. 17 ka bag-o nga mga nakarecover ug usa namatay nga residente sa Pigkawayan, North Cotabato. Makit ang sa tibuok Region 12 dako gayud ang gisaka sa kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Jensan nga nakahatag kabalaka sa katawhan, mga kabrigada. Una lagi sir, ang amo na pong pangabuhian ani sir. Damay na po. O kuan po sir baka nang hadlok po. Nga unta na bakunahan naman ta kano na pamantay kahadlukan. Tapos mo na lagi ni. Mading kamot na lang kita ni unsa may atong makaya. Musunod lang kita sa protocol po sa gobyerno. Kay kaayuhan man. Pero una-una gid sir, pigado gid kung padayon nga mosaka ni pagayo. Ay hindi na makagawas. Yun na. Problema po siya sa atong mga kuandre, atong mga kuan ba, atong mga kalimitan nato dire, nga pati ng paitan na po. Imbes nga okay na unta, nana pa kaso ni balay na po. Arita sa lain pang nagbagang balita, apan na doon na pa'y pagpaklaro
nga gipagawas ang lokal nga panggamhanan sa Glan, Sarangani Province. Wala matudpay angay kabalakan sa balitang dunay residente sa ilang munisipalidad nga nagpositibo sa Omicron na variant. Suspindido na. Inani na siya. Usa ka OFW nga taga-Glan, Saudi na abot sa Manila. So ang iyang address lang, di positive siya sa resort dito sa Manila. Apan sa ng bayhana, wala yun na siya nakaulit sa Glan. Imbes nga muuli siya sa Glan, dito siya niuli sa Pampanga. So karon ka ng bayhana, naana siya sa Pampanga, ug matod pa nila, naka-quarantine na siya dito. Sa Lacton Resort kanan bayhana, wala na siya nakatungtong dire sa lungsod sa Glan. Mga kabrigada pa sa paghatod sa mga impormasyon o ginisay sa buntag, pagkapina, mga kabrigada, samtang kami magkapanay sa paghatod kaninyo. Suspindido na ang pagpahigayon sa limited face-to-face classes sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa Jensan. Sukad pa ning adlaw Biyernes. Matod sa Department of Education Jensan, suspindido ang face-to-face classes sa upat ka mga eskwelahan tungod sa pagbalik sa Alert Level 3 sa Dakbayan. Kaya nung naman nga nagkasinati og kalit nga pagsaka sa COVID-19 cases ang Dakbayan pagsulod sa buwan sa Enero. Matod pa sa DepEd Jensan, hangtod anaa sa Alert Level 3 ang Dakbayan, magpabilin nga suspindido ang limited face-to-face classes sa pipila ka mga lugar sa Dakbayan. It is part of the protocol na once the alert level in the locality is alert level 3, restricted na dia ang face-to-face classes in basic education. And that's the reason why we suspended the limited face-to-face classes. Ang ubang mga ginikanan uyon sa lakang sa Department of Education. Dili pa mo, sir. Oy, kaya nga naman, nanaw pa bago garing ka ng virus, di ba? Murag makakuan pa ko sa kong anak. Hindi ako uyon sa face-to-face classes as long as naata na sa pandemic ta o as long as naapata sa virus. Unahon sa nato ang safety sa ato ang mga anak. Kung napagabay virus yung distance lang. Pero kung wala na, okay na face-to-face. Lain pagbalita ka kalabot gihapon na ning nagunang virus sa atong nasod gidagsa karon ang usa ka law firm sa Jensan sa mga dili pa bakunado nga mga individual aron makakuha og affidavit of objection sa pagbakuna. Mao kini ang sitwasyon sa gawas sa usa ka law office sa Jensan kagahapon sa buntag. Doon ay mga bata o mga tiguang nga mipila silang tanan na dili bakunado. Bisan ulan-ulan, ilang yapong giagwanta ang pila aron na makakuha og affidavit of objection on COVID-19 vaccine. Usa ka gato sa pesos ang bayaran aron na makuha o makakuha sa maong dokumento nga naga-exempt sa mga individual nga makadawat og bakuna tungod sa pagbawal sa relihiyon o tungod sa dili maayong medical condition. Pag dito, sir, magpasulod na pod mi. O, ginatanaw po na ako dito bago ko matawag. Ang iyang rason sa pagkuha og affidavit. Ko kapabaksin kay nga no due sa akong kuan. Ato nga time gi-checking ko. Dili man gud magkapareho atong lawas man gud, sir. Nay mauyo nay dili. Nya di na ko matagna pod ang kumabaksinan ko. Na dili po ko kasure na makaya na ko ang vaccine. I believe there is also an existing ordinance which has given the malls or the establishments the prerogative to whether to allow entry or not to allow entry. So that also the final judgment will come from the owners or the management of said establishments. So the waiver does not hold. Sa karon wala pa mi pag-awas o pamahayag ang labaw sa City Health Office. Apa nagpabilin gihapon ang pag-auhag sa mga health experts nga magpabakuna aron mapugngan ang pagkuyana pa sa COVID-19.
Mga kabrigada, police report kini hatod kanato sa Maxan Coffee, Maxan Capsule. Walang atrasan, unom kaadlaw human sa madugo nga pagbuto sa Mindanao Star Bus unit dito sa National Highway sa Aliusan, North Cotabato. Napatay sa tropa sa militar ang giingong utok sa pagpabuto. Lakip ang tulo niya ka mga kauban. Nahitabo ang engkwentro sa lungsod sa Carmen, North Cotabato niadtong Sabado, Enero 15, 2022. Human, gilusan sa militar ang manhunt operation o sa 6th ID na himamat ang mastermind nga si Nuruddin Hazan alias Andot. Prominenteng imer sa military affairs sa Dula Islamia Hazan Group. Kainumduman nga niadtong Enero 11, 2022 mga kabrigada, usak ka IED ang ipabuto. Sulod sa Mindanao Star Bus samtang nagbiyahe subay sa National Highway sa Aliusan, North Cotabato. Nga mipatay sa 5 anyos nga batang lalaki og nakaangol sa laing unumpa ka mga pasahero. Kung unsa man to akong nahimo, dili jud to intention jud. OC-Can Brigade niila sa duha sa tulo nga mga kauban ni Andot nga napatay nga sila si Abdunillah Hasan alias Don o Abdun Haq Hasan alias Abdun. Samtang padayon pa ang gisuta kung kinsa ang ikatulong kauban nga na-recover sa militar ang usa ka M14 rifle, usa ka M1 grenade rifle, mga bala sa lain-laing kalibre sa pusil, analog nga cellphone, solar panel, ICOM radio ug uban pang mga subversibong dokumento. Samdan ang usa ka construction worker sa Butuan City human kini giluba sa duha ka silingan niini. Gidala sa Butuan Medical Center ang usa ka construction worker. Human kini gikulata o giluba sa duha ka suspetsado pasado alas 9:30 kagabi didto sa Purok Size A, Sitio Sidlakan, Barangay Santo Niño ning siyudad sa Butuan. Giila sa Butuan City Police Station ang upat ang biktima nga si Villa Clean Pakot Rosal, 23 anyos. Samtang ang mga suspect giila nga sila si Raul Salgado Sagundo Jr., 28 anyos, o Jason Nasido Kawai nga 37 anyos nga parehong residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nailawom sa influensya sa ilimno nga makahubog ang mga suspect o walay igong rason na ilang gikulata ang biktima. Ang suspect nga si Raul Sagundo maoy miluba sa biktima sa tulok kahigayon. Diin na puntarya sa likod nga bahin resulta sa pagkaangkon sa biktima o gasamad nilubaan. Dali raw sab nga nakaresponde ang mga tanod o tabangan ang biktima nga madala sa ospital samtang dali usab nga nasikop ang mga suspect sa gikasang hot pursuit operation sa kapulisan. Sa karon balhog sa naasoy nga police station ang mga suspect. Balhog sa prisuhan na usa ka babae nga nangawat sa usa ka convenience store sa Barangay Labangal, Jensan. Nato biaging Enero 15 alas 12:15 sa kabuntagon ang gikawat usa ka buok nga lotion. Ang suspect mao si alias Marie, 45 anyos, residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jensan. Miyang kunusab kini sa sala sa nga iyahang nabuhat saysay sa suspect nga ang maong lusyon gibutang ini sa iyahang dughan apan nakita matud pa kini sa nagabantay sa convenience store. Maong grabe gayud ang pagpangayo nini og pasaylo sa manager sa kaingong convenience store apan gipasakaan gihapon kini og kaso nga kawat. Wala na usab mihatag og pamahayag ang manager sa convenience store. Kung unsa man to akong nahimo, dili jud to intention jud. So mo to kanang sobra na nako pagpangayo og pasaylo. Hantod sa bayaran pa nako, bayaran na sa laing customer pero dili lang gyapon dawaton sa manager sa kuan sa 7-Eleven. Ang gusto lang man jud nako kanang unta mapasaylo naman lang ko sa inanagod sa bilang kagamay na kayo nga krimen na ko nga nahimo.
pang nagdilaag nga mga balita hatod kaniyo sa Maksan na kapsul. Misurrender sa otoridad ang 14 ka mga kanhing membro sa rebelding grupo. Ila usab nga gi-turnover sa mga otoridad ang ilang armas o eksplosibo, kalisod o kakapoy ang nasinati samtang anaa sa kalihukan sa rebelding grupo. Mao kini ang nahimong rason sa 14 ka mga kanhing rebelde nga mao nga mibalik sila sa sabakan sa gobyerno. Ila usab nga gisurrender ang ilang mga armas o eksplosibo nga sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Ang mga rebel returni kanhi mga membro sa Kariyala na faksyon nga naga-operate sa Sultan Kudarat o Maguindanao, ilang kang Commander Gani Saligan. Usa sa 14 may voluntaryo, may surrender nga si alias Jerry. Siya nagtindog isip leader sa maong grupo. Matod niya nga mismo ang iyang gidikana mo'y nagtudlo sa iyang muapil sa maong grupo. Hapsay o mabungahon nga kinabuhi ang gilauman ni alias Jerry sa pag-apil niini sa rebuilding grupo. Apan sa iyang nasinati kalisod o dili lang iyang sa iyang kaugalingon sama sa iyang pamilya. Kasi sir, doon kami lumaki. Kasi yung mga magulang namin, yung dati. Tapos, kung sa paglaki namin, yun ang nakikita namin sa kanila. Kasi sir, matod ka nga pulis sa Major General Albert Fero, direktor sa CIDG, usa sa mga nagunang rason ngano nga dunay mga individual nga nag-apil sa mga rebelde nga grupo mao ang kakuwangon sa paghatag og pagtagad sa mga panginahanglan sa katawhan sa usa ka lugar. Doon na nag-aatang nga mga hinabang alang sa mga kanhing membro sa rebuilding grupo ilawom sa amnesty program. Apan na matod ka nga Police Major General Fero, ang pinakamaayong lakang aron na mapugngan ang pag-apil sa ubang mga individual nga rebuilding grupo. If we try to examine the root cause of this kind of conflict, this rebellion, secessionist, or yung insurgency, it is deeply rooted to several factors like poverty, walang economic support sa government, abuses, maybe abuses by those that in authority. Isa rin po siguro sa kahirapan, o di kaya di na natin masabi na mayroon silang prinsipyo o ipinaglalaban, pero isa po kasi karamihan yung maraming rason para magrebelde yung tao. Kung minsan, kung doon sa pag-agawa ng lupa, land complex, isa rin sa dahilan. Mga kabrigada, standby lang kay mo balik ra ang Hataw Balita. Balita apan padayotas pag-inom sa mainit nga Maksan Coffee with Maksan Capsule. Walang atrasan samdan ang usa ka motorcycle rider bangga sa usa ka pick-up truck. Ning Sabado lang mga kabrigada, nakaangkon og samad sa tiil og kamot ang rider. Walay mainumduman ang driver sa motor nga si John Mark Villa, usa ka construction worker sa kung unsa ang nahitabo. Human mabangga ang gimanuang motorsiklo niini sa pick-up. Wala kini nakasayod kung asa siya gikan, kung asa sab kini padulong sa iyahang saysay. Wala matud pa kini nakainom. Hala. Matud pa sa driver sa pick-up nga si Freddy Valdez, 48 anyos, residente sab sa barangay San Isidro Jensan. Gikan matud pa kini sa National Highway pasulod sa Bayaba Street, barangay Dajangas North. Pag-abot matud pa niini sa junction sa Lanzone Street o sa wala damha dunay mibangga nga motor sa iyahang sakyanan. Kay kwan naman, gikan ko dito sa akong tindahan, Pikas. Nagbaybay ko diri padulong sa Bayabas Street. Kunya, kwan lang, hinihinay lang akong dagan, mga kwan lang siya, 30, 40. Sus, natingala man ko nga na nilago ko, nakuratan ko. Gikan siya, nag-cruising yun siya.
Amping kita mga kaigsunan, di pa duguan usab ang usa ka tricycle human na samdan ang driver niini sa dihang mibangga kini sa usa ka motorsiklo sa Mabuhay Road atubangan sa Rugan Subdivision, Barangay City Heights sa Jensan, alas 7 GS sa gabi. Migawas sa investigasyon nga ginasubay sa motor nga ginmaniho ni Rico Eliorin ang dalan padung sa Barangay Mabuhay samtang ang tricycle padung kini sa city proper. Migula sa investigasyon nga duna matud pay mitabok nga resulta sa paglikay sa tricycle nga miabot sa Picas Lane rason aron na maigo ang motorsiklo. Gilayon usab nga gidala sa balay tambalanan ang mga samdan. Sa pagkakaroon, nagulat na lang ang Traffic Enforcement Unit kon TEO Jensen nga isitol ang mga nalambigit sa nahitabong insidente. Pahinomdom sa otoridad nga magdubli amping ang sa pagmaniho aron malikayan ang disgrasya. Mga kabrigada, padayta sa paghatod sa mga impormasyon, padayon sa pag-inom sa Maxan Coffee, nga maoy makapaubos sa atong pressure sa dugo o makapaubos mga kabrigada sa atong sugar, labi na kung ikaw diabetic. Nadugdaw mga kabrigada ang balay sa magtiayon nga senior citizen sa miaging Sabado. Alas 9 pasado sa buntag sa Purok Kasava, Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Gilamoy sa dakong kalayo ang balay nila ni Nanay Gloria Dawang ug Tatay Sarmiento Dawang nga pulos mga senior citizens. Matod pa nga wala ang duha katigulang sa ilang panimalay tungod nananom kini og mais sa bukid. Wala na usab kini kauban nga anak kay matod pa dunay tagsa-tagsa ka mga pamilya. Hangtod karon nagapadayon pa gyapon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kon BFP Pulumulok sa hinungdan sa sunog. Laing balita, gibutyag karon sa founder sa iDefend nga si Ben Sumugoy. Matod sa posibleng trend sama sa Metro Manila nga nahitabong sunog sa Purok Saig, Barangay Kalumpang, Nobyembre ning milabayng tuig. Duda si Sumugoy nga gituyo ang maong sunog pabor sa kliman sa maong yuta. Butyag nga human rights advocacy. Tungod kay dili ako gusto nga mausap kini sa atong dakbayan ang trend kani adto sa Metro Manila nga ang sunog gihimo nga usa ka pamaagi sa demolisyon. Di ko kana butang nga gipanghimakak sa punong barangay sa Barangay Kalumpang nga si Kapitan Tata Dopalco nga matod pa ang sunog sa Purok Saig, aksidente og dili tinuyuan. Supak usab kini sa pamahayag ni Sumugoy. Dili man na mao, bagay na mao. Kung ingong ka nga gisunog na, tunugo na dra para lang nga i-demolish, dili man po dana. Wala na sa kadugayon sa Saig, wala pa ko nahimo nga barangay kagawad, wala pa ko nahimo nga pagkakapitan, naan na dra ang atong mga kaigsunan. So, kana sila, nakapangitang doon na silang location. Aksidente lang dito, kay dula sa mga bata. So, nagdula ang bata ito, mutong kasunog kay tungod sa light materials, naka-imbak mo gito ang gasolina. Plus, ito nga ito, na dugay ganaagapan kay tungod sa mga light materials. Antod karon mga kabrigada, question pa kung unsa gyud ang tino nga hinungdan sa maong sunog sa Saig apan mga kabrigada alang sa pagsunog pod sa atong mga kolesterol, sa atong mga panglawas sulod sa atong mga kaugatan. Importante nga makainom kita sa Maxan Coffee uban ang Maxan Capsule kay walang atrasan. Mulo karon sa kapin sa usa ka gatos ka pamilya nga biktima sa sunog sa Purok Saig nga mahatag na ang 30,000 nga cash assistance gikan sa National Housing Authority kun NHA. Matod pa sa mga biktima na wala pa nakadawat nining tabang nga unta mahatagan na sila sa gisaad sa cash assistance tungod kay dakong tabang kini sa pagtukod sa ilang mga bag-ong panimalay. Hangtod karon nagpaabot gihapon ang mga biktima sa sunog sa tabang gikan sa gobyerno og nangandoy nga mahatagan ang tanang
pamilya. Gusto gyud namo nga madawat na kay daghan kay may kay wala pa jud nakasugod ang uban pod. Wala pa nakasugod sa ilang mga balay. Ang uban nakasunog sugod-sugod na pod. Kay nakadawat man sila atong 15 o ilang gipaniguro na lang tukod-tukod para naagid sila kapuy-an kay gikapoy na sila og kanang arkila mahal kayo tag 2,500 nya wa pay labot sa suga og tubig. Ang among gihimo nagapayag-payag usa mi kay naa mamang koy nabilin kadtong gihatag nga 15,000 mao ning akong gipalitog mga kahoy og saminto kay para paabot mi nga nos ami makuani sa 30,000 kay maayo na lang na amoy pagpalitog ato pandugang po diri sa amo ang palitog sa alog. O kay lisod kaayo day bara birag ang amo ang taong ayuda kung wala pa mi ayuda nga mga bugas pertina mong lisudag yun oy. Pero pasalamat yun mi sa Ginoo nga naa pa gyud malumong nga kasing-kasing nga lintabang sa amo Wala pa ko kadawat. Inta mahatag na amo ang 30 kay aron mahuman na ni among balay. Wala po, nagpaabot lang ni ma'am. Okay lang, amo man ang kuan kanang nanginala na mi ano. Mga kabrigada, mukabat sa 125 ka mga pamilya ang naghulat sa second batch nga pagpanghatag sa cash assistance gikan sa National Housing Authority. O ihatag na ninyo. Gikumpirma sa punong barangay sa Kalumpang nga duna pa siya'y napirmahan nga dokumento bahin ini. Una nang gagisay-say sa punong barangay ang mga pundo nga gigahin sa mga beneficiaries. Kumpirmado na sa buhatan sa NHA. Pahimangno niya, maghulat na lamang sila sa marilis tungod kay giuna sa ahensya sa NHA ang paghatag o ginabang sa mga flash flood victims sa Tiboli Lake, Cebu, South Cotabato. First batch nakadawat gid og 30,000 per each kagikan sa National Housing Authority, NHA. So, katong second batch na ako'y napirmahan is 100 plus beneficiaries na makaabil atong 30,000. Nag-follow up ni sa National Housing. According sa National Housing, naagid na mahatagan din na sila. Katong giuna nila hatag karon nga ka-intended unta sa baka dawat po na itong taga Said. Giuna nila itong nabiktima sa Tibuli. I think sa South Cotabato, itong mga nabiktima po sa kalabidad, sa flash flood. Karon nagpaabot gihapon ang mga biktima sa nasunugan sa purok sa Inga. Madawat ang gisaad nga cash assistance. Anagyapon sa 30,000 pesos ang madawat o madawatan sa kapin usa ka gatos ka mga fire victims. Mga kabrigada, padayon lang ta sa pagtanaw o pagpaminaw. Apan padayon po sa pag-inom sa mainit nga Maxan Coffee o natip na ang Maxan Capsule. Walang atrasan kay mubalik pa ang Hataw Balita. Mga kabrigada, brigadang atunis importante nga magkainom na ang atong mga kabrigada og Maxan Coffee. Yeah, di po na to ang kalimtan ang Maxan Capsule. Karon ra ba narabay panultihon giingon kabrigadang Val nga basta nagpahilom-hilom gihilanta na. so, ganda usor ba kay hilanat karon mga kabrigada. So inom gid ta og Maxan Capsule nya kanatong tubig kag dala-dala or coffee ato nang patakan og nigari 5 ngadto sa unom kapatak. Makahatag ka na og dili tiaw nga proteksyon nato kada adlaw. Walang atrasan gina. Tama gina brigadang adunay siya. Karong panahon na biya galibog ang atong mga katawhan. Kay ang uban nagkomentaryo sila nga ngano man mga nabakunahan nag-igo mangyapon. Nabay ako'y punto. May punto pod. Pero wa ko na ginigar nga bisag nabakunahan at maigo gyapon. Maigo gyapon. Sa bagay giangkon man na sa atong mga eksperto. Pero ang nindot unta dire, yung atong gobyerno magkuan sila, maghimo sila og makuting kining investigasyon pagtuon kung unsa gyud kay karon mag-booster na pod no. Uban kapila na mag-booster. Kaya mao gyapon maigo gyapon. Unsa magid ay ni? Unsa gyud mga kabrigada? No? Kita kay mutuman naman po sa atong gobyerno magpabakuna, second dose, kaya magpa-booster. Wala pa tayo schedule, no? Wala pa. Mingaw pa man. Nindo tong balita ganina kabrigadang Val katubi taw nga pick up o pagluso ba atong grupo nga sa Alyusan.
Murag tanaw na to, murag dili kay dugay ba, murag na paspas ba. Sa atong mga kapulisan nga misugal pod sa ilang kaugalingon, among dakong pagpasalamat diha sa inyong trabaho nya. Mas maayo po og mahatagag kasulbaron tong diha Dapitas Fatima. Katong hold up no nga courier. So congratulations kag General Tagom sa imong pagpangulo ni Sir aron masulbad hatagan day kasulbaran, hustisya ang mga panghitabong krimen nga nagakitabo diri sa atong rehiyon labi na sa General Santos City. Mga kabrigada, mao kanan naglangkob sa atong hataw balita nining adlaw nga Martes pitsa 18. Kini mga balita mga kabrigada mabasa ninyo sa mga pamantalaan og daghang kay salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo. Kini si Kabrigada Val Gilaran, I dream for a better life. Dream the Jinsan Dream! Barug Jinsan! Kagabi nagbiyahe ta, 101, pero tingit-ngita gid sa daan sa Jinsan, mayantag mahayagan na. Atangi, ang uban pa nga mga balita sa enkwentro, alas 4 sa hapon sundan sa Ronda Brigada. Kini si Adonis sa Betco Presilias, manamilit og moingon na let's dream for a better life. Dream the Jinsan Dream. Barug Jinsan. Mga kabrigada, aron makumplito na ang paghatod namo kaniyo sa mga impormasyon. Ani-ana ang atong mga kaubang barkada, Kabrigada Dil, Bartolaba, Kabrigada Justin Manansala. Good morning! Nagkakataw na morning sa inyo ang Kabrigada Val o Kabrigada Adonis. Padayon gihapon na tugnaw ato ang panahon, no? Kagabi, ulan-ulan ra gihapon karon pag mata nato, basa pa ang dalan pero lami kay sa feeling. Taligsik pa. Makawalag stress. Tugnaw ang panahon. Pero amping ang mga biyahedor amping kanunay. Bitaw, oo. Slide ba yung dalan? Di ba? Pag dili mo pa kang break. Sana lang. Ako na lang maak. Hindi na ako natin, joke. Gahulat ko. Sige. Bitaw mga kabrigada, amping jod, og labi na kay Kabrigada Val og Adonis kay Kari. Okay man kay nig mga sakyanan. Thank you. Wala pa nag-break mo, break na. Wa pagkatama, ihunong na. Nauna na. Namoy memory sa ulan? Memory. Oh, ka na ba? Uyab-uyab, naulanan, nana. Wala. Ako naulanan ko, gilagnat ko. Nga wala ko'y uyab. Di ba? Wala ko anak kay dili man kumukuan. Sa bayar ako. Good boy. Si Sir Adonis mukhang ito lulusob ni sa ulan eh. Sa bata pa, nindot kayo ng ulan, kayo kanang magagandagan bitaw ka sa Habulin mo ko. Nindot kayo. Kauban mo, no? Slow mo ba? Slide eh. Slide. Tanga di ay. Tagam. Daghang salamat sa inyo, Kabrigada Val ug Kabrigada Adonis. Oras na to, mga kabrigada. Alas 6 na sa buntag, dira lang mo kay padayon ta sa chikahan ug balitaan sa pagbalik sa Morning Hataw with Justin and Dil. Alunggay, tanan, 8-in-1, Santone Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Totoo yan mga kabrigada, lamig jud kay mga Pinoy, labi na kaubali mo ang imong loved ones. Nak, sana all. Mao gani usahay, coffee date na ang gina-consider sa mga tao, no? Kay kung kaon man good, labi na ako, mabusog tayo, muuli na ko. Wala na ko igana, unlike coffee, chill. Speaking of, kana daw sa date scene, kasi kung bago pa lang mo nag-date, kung dinner dayon, yaon ka sa laki, will you have dinner with me? Murag, hala, seryoso na kaayo ba? Kanabang tinud-anay na yun. Murag, dili get to know kay naana ang pressure kay dinner date. Kung yayaon pa daw kag, tara, inom ta, bar ta. Ibig sabihin na ang intention daw sa lalaki, ana, lahi. Kay pang short time ra ka. Kay dili serious. Pagkape, getting to know. Hindi, pang till death do us part. Di ba kay Salamay may kape? Di ba? Pasok ka Kape dito. tayo. Pasok ka dito. Saan Salamay? Pero bitaw mga kabrigada. Naay isa ka lalaki nag-ingon sa kuana. So yun ang intention niya. Guess mo. Sino? Secret. Guess gani. Si Bad. Hindi. Kaila ka. Hindi. Isa. Clue. Kaila ka. Next natin ginangon. Okay, so mo na magkapita, dili. Okay, gets ka na. So Nia, bitaw mga kabrigada. So pagkape, ano ulit yun? Pag coffee, getting to know, interesado formal, no? Ang dating na approach. Pag dinner, seryoso gid ka siya. Gusto gid ka. Over na pressure na daw kayo. Pero ang coffee, murabag, getting to know, dili kay awkward, dili kay pressure. Talk about life. Kasi kung clubbing man good, gusto mo lang malasing at mag-kissing scene. Paano yung akin bakasyon agad?
Boracay. Isa pagid ka rin. Lifetime. Isa pagid ka room, pero 2 bed. Sige. Iba itong imuhay, Oo, mga level. pang Boracay. Mong kasal na yun. Talaga. Oo, dire-diretso na to. Mga kabrigada, kung na may pangutana, bahin naning mga products na gina-promote na din sa Morning Hataw, pwede mo manawag sa 0970-277-77730. Kabalo ba mo na karong pandemic? Adunay 26 ka-billionaires in an hour. Ay, bago nga, 26 billionaires. So sa isang araw, Oo, lang. Laro na to or basi baliktad. Na isa ka billionaire within every 26 minutes. Dali lang ha, kay para klaro Para sure. atong impormasyon. Grabe. Okay, 1 billionaire every 26 hours. Kato, klaro. So medyo Pero imagine, okay. sa usa ka adlaw, usa Dua. ka billionaire. Ay, lang ba? 26 hours man, 24. Oo, 26 lang pala. Oo. So, isa ka billionaire ang Every mabuhat. day. Every day, karong pandemic. Pero kanini para dito sa mga dati ng millionaire. So, sa pandemic, Na may malaking negosyo na. naging millionaire Mas sila. nilako ang Dili ilang na negosyo. nakadaog o loto or naswertehan. Dili. Katong mga milyonaryo na before. Yung grabe din kumayod. Yes, karong pandemic, naging bilyonaryo. Bakit so, kaya? 1 billionaire. Baka yung negosyo nila pang COVID din. Yes, let's say oil. Face or, shield. face shield. Diba? Or mga pharmaceuticals connected dira. Pero Diba? imagine, Company tong antigen. Oo. Imagine, so maunang ang disparity or kaning pagkalayo sa dato ug pobre sa pandemic, mas nilayo Mas pag yun. nilayo. Oo. Mas na ano, kumbaga mas na-emphasize na mahirap talaga tayo at mayaman sila. Ganun, mga kabrigada. Dato ug samot, Oo. ang pobre ni Pobre pobre ug samot. Pero mauna. maningkamot jud ta mga kabrigada, bahala pobre basta maayos ang ating mga kalusugan, Oo. di ba? O dili lang na. Oo. Bisag pobre, pwede ta mangarap. We Oo. can dream. Mo na importante karong pandemic kay mao lagi pag naa sa baba, there's nowhere else to go but up. Yun. Maong pwede gyud ta mangarap. Dili ta We can magpalugmok. dream. Oo. Na pobre lang man gud ni mauna jud ni. Ayo dili mali na nga mindset mga kabrigada. Maningkamot mo nga makapangandoy, mag-dream para sa ato ang mga pamilya. Nga naman dahil kung mangandoy ta maging bilyonaryo ta. Oo. Diba? Walang imposible. Malay mo, hindi man 1, 2 taon, 10 years, magiging billionaire ka. Next generation. Oo. Kung nakagipaningkamutan karon sa imong Imong pamilya, na paskwela nimo, Oo. di ba? Kani ginaingon nila ba nagahandoy ta, gahandong ta, nga makadaog og loto, pero bisag isa wala ta ni taya. Oo. Di ba? Di Oy, po ganun pwede. sa pa man tamadaog og luto. Ano, pero wala ginaita ni nagataya. taya. Oo. Last to man, gani maglisod tag daog, ano pa loto nga 6 tapos Oo. 55, Pero di mo ba? lang na kung mangandoy ta, kinahanglan mo lihok, di ba? Mag gusto na to makadaog og loto, taya ta adlaw-adlaw. Invest ta. Oo, di ba? na gani na kadaog murag 44 years. Isa ra ka numero iyang ginatayaan. So in 44 years, Saka pananalo. nakadaog yun dyan at timingan Oh, to at least, iyang di ba, naman. At nagbunga ang least effort nakadaog niya. siya. Yes, kisa sa tua, ang Kaya uban, sugal man jud ni, di ba? Isusugal mo yung chance ba na makadaog ka sa mga ani mga kabrigada, di ba? Pero ang maganda lang kasi dito sa Lotto sa Pilipinas, may charity work. So naipadulungan. Unlike diya sa tong it's diya sa may Rogan, nasa Papa 4 karon. oo. Narinig ko lang sa radyo. Mga 10 sila na nadakpan. Dali lang, no? Mo lang yun na ba? Gusto nila i-regularize siguro ang mga tong-its. Oo. Ginagmay na. Pwede. Actually, ba? allowed siya sa mga lamay. Mao gani eh. Daghan kaayo og loopholes ba? Oo. Kay pwede ra gud na sa balay-balay magtong-its. No? And unsa Kung dili again, kay sumbong sa unsa imong na pod silingan. ang grounds Na illegal nga siya. illegal siya. To Oo. think source of income siya sa uban. As long as dili siya mag-disrupt sa peace and order sa usa ka Oo. lugar, walay estafa na mahitabo dira, walay mga Walay gubot, criminal walay samok. cases. Kung ligaw-ligaw na ra, mahitabo. Correct. makatanggal mo siya stress. Exactly. Papuntang madyong era na to. Ako wala gid ko gasugal. Oo. Kay di ko ganahan bisag ka ng pamilya-pamilya na gana magdula-dula, poker. oo. Ako gid ang walay apilana kay ma-board ko maglingkod. Oo, maong wala gid ko gasugal pero may Ako, bauna ang nagbuhi sa kuha. Maudjud na akong sideline. Sa mga lamay. Pero mahilig ako magsugal. Sa pag-ibig. Sugal lang ng sugal. Minsan talo, minsan panalo. Most of the time, Mga kabrigada, aniya na itong mga lingaw na hataw sa balita. Wala pa man ang executive order bahin sa pagklasipikar sa Gensan's Alert Level 3
dunay pagbago sa operating hours sa usa ka mall sa Dakbayan. Kauban sa girekomendar sa IATF Resolution number 157-A kaniaging semana nga ipailawom sa Alert Level 3 kung nasa dunay guidelines nga gihatag para sa syudad. Kabahin niini giusab sa usa ka dakong mall sa Jensen ang mall hours sugod kani adtong January 16 kun asa mas gipasayo na nila ang pagsira kaysa naandan nga alas 9 sa gabi hangtod na lang alas 8 sa gabi. Samtang ginapahulat pa ang publiko sa executive order bahin sa pag-implementar sa mga bagong guidelines kabahin sa alert level 3 classifications. Unta dili na dugayon pa ang kaning executive order. Kay kumbaga as long as there's no executive order, kung unsang existing nga freedom nato karon dapat di pa bawalan, wala pa mang dakop na pulis, wala pa magpasara, kay wala pa man gyud mo ni ba dapat klaro. Pagpagawas na alert level 3 ta, automatic na naadayon ang EO kasi lisod kayo mga negosyante nato. Pareha aning mall, I don't think COVID concern nga nung gipababaan nila ilang oras. Ang concern nila ani kay wala na tawo mo adto sa mall, sila malugi on ang suga, bayaran sa tawo, aircon ang ilang operating expenses unya wala na tawo sulod sa mall. Sunday na ako sa isa ka mall po sa Jensen. Alas 7, halos wala ni tao. Sunday. Nakaayaw niya Sunday na ha. Sunday, alas 9 ng umaga, alas 10, nag-grocery ako sa malaking supermarket. Walay tao. Feeling ako naluya ang mga tao sa alert level 3. Lagi, kay mga nangahadlok ba nga nung ana ang sitwasyon. So dapat natin ma-confuse ang mga tao. Kunya kapuya na ba, basig mabadlungan. Yes, oo. Di daghan bayag di gustong samok. Adi na lang, uy, kay basig bawal. Basig kasukan pa, dili na magdalag bata, di na magdalag ingani, kay basig bawal. Mapahiya. So unta sa LGU, kung kaya karong adlaw, igawas na gay nato. Na, kay gakalisod para klaro tao. ba? Oo, lisod kay ning puro ta basi bawal. Basi dili pwede. Di man na pwede kay legal ato ang ginapag-usapan. Ang problema, dapat klaro. ang mga tao mangutana sa mga taga-brigada, sa atuwa. Mawag yun. Sige, mangutana, Just, mag-lockdown daw. Just, pwede ba may musulod pa sa Jensen? Dili magud ko mayor, dili, uy. Nainauta na sa kuha na makasulod ba kong Jensen? Di ka siya Davao. Dili pa kagawad. Dili pa. Saka na lang. Tapos, gitubag na ako, I think pwede pa wala pa may border lockdown. Anak ko, gitubag na pag niya, ang bata, pwede na mabitbiton. Ayoko na. Lagi. Unya kita, gaagad rapod yun ta sa ipagawas na executive order sa LGU, which dapat karunaan na. Siguro manggod, ginatansya pod nila ba because pwede mangyod sa LGU na buhaton og city-specific, diba? Kung unsa ato ang mga mandates. Labaw na, we have to consider na taas atong vaccination rate diri sa Jensen. So that should affect kung paunsa. Nagalibog siguro ni ba kay basi pwede ba i-implement na makasulod na vaccination na as long as na vaccination card? Problema, basi di gusto na may maglagot nung wala nakabakuna. Oo, mo na ba ang public sa Metro Manila, reaction? Ganun na eh. May video ko na panood, umiiyak siya kasi hindi siya pinasakay ng bus papuntang trabaho kasi first dose pa lang siya. Kahilak na lang jud siya. Oo. Ang first dose daw, pwede tagaan og exemption eh. Na as long as you have a schedule for your basta second meron, dose. Yes. diba? So at least nagpabakuna na. Mas okay yan kesa sa fully vaccinated ka pero fake. Hoy, nabay na garilis diri sa Mao Jensen, yun. ganun mo na yung negosyo. Uy, Diyos Diba? ko, kamura pod ang Kayo lang nag-atik din sa mga inyong sarili. Yun ang lisod ka na, kabalugod ka nga mali, pero hala padayon. So unta again sa LGU mapagawas na kami diri sa brigada gahulat ra pud mi sa executive order sa LGU pero bisan pa naa o wala na kinahanglan lang yun mag face mask ta labaw na kung fully vaccinated na ta. Di na kayo ta makulbaan kay panag sa paralyzing ang panic and fear. Yun ang pinakamahirap ka na magpanik ta og mahadlok mga kabrigada kay dagan kay maapektuhan. Gamay ubos ipon maparanoid ka COVID na dayon. Posible pero kung kalma ka lang sana ma-okay raman gud ang tanan, di ba? Ako mama og papagani, panic gyapon bisag unsaon na akong ingo na dili na lagi kay bakunado na mo, naka-booster siya pero mahadlok ra gihapon. Kay naa ang fear dira ang ubang nasod gani naga-declare na gyud na kinahanglan we have to live with COVID. Normal na siya. Oo. Mao na atong ginahulat na naay mo deklara na leader diri sa tua, sa DOH ba o at presidente na to mismo na kinahanglan na lang mabuhi ta with COVID. Yes. No? So, ang picture ta mga kabrigada, pakusgo na to atong mga immune system.
kaon tagtama og mga healthy na pagkaon. Samtang labing unang fluvial float parade competition sa Maitom gitapukan sa mga deboto kiniadtong January 15. Pipila ka mga maanindot nga mga bangka nga dunay mga mabulukon nga disenyo. Mabulakon siguro to. Mabulakon nga disenyo para sa kompetisyon. Ang giparada kauban ng imahe sa Miragloso nga Santo Niño ang gipagitigayon sa Maito Municipal Fishport. Ang nasayran nga fluvial parade milawig sa 7 ka mga coastal barangay sa Maitom sulod sa 3 ka oras. Gideploy sa coastal area sa Maitom ang mga personahe sa Philippine National Police, mga pesyales sa barangay ug mga tanod isip pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa aktibidad. Ang mga kalihukan nga naghulagway sa walay katapusang pasalamat, pagsalig sa kagalingon ug hugot nga debosyon sa mga deboto ngadto sa balaang Batang Jesus nagtimaan sa pagsugod sa ika-15 na Bangsi Festival 2022 sa lungsod. Uy, balik ko itong isa ka picture. Katong nai, murag dako Sige kayo daw. na ano. Ibalik Hindi ko nakita dako eh. ko sa tanawon. Pakibalik. Gwapo kay baya ilahang mga float. Oo, sige yan. Dili na. Hindi yan Next. next. Hindi ka naganahan. Hindi, pero gwapo siya. Oo, ha? magaganda. Next. Uy, kagwapo. Pero next, Oo. dili ko na mao. Next. Grabe ka, gwapo. Ala! Unsa na? Parang mumu. Ha? Higante. Higantes. Nakulbahan Kulbahan ko ka? pagkita na ako. Tapos pagbalik natin, wala na no? Yung nakita mo. Oo, ayan. Oh, creepy siya. Higantes, mao gani. Unsa Pero na in fairness, higantes? kaganda. Dili ko aware. Unsa ni higantes? Mga gante. Dili, na ano significance. Sige Higantes. daw. I-research na to para mabala na to. Ako, I wish tanan maka-experience og Fluvial. fluvial parade. No? Pwede man di ayo. Gwapo jud kaayo sa feeling makasakay kag bangka. Unsa daw ni? Higantes Festival is a local festival held sa Pilipinas. Unsa ang Meaning sa Higantes. meaning sa Higantes. Yung malalaking tao talaga. Mao gyud. Tapos, meaning. Wala siyang Kaya nga nung ano. naabot man diri, tas Santo Niño man. Oh. Baka may mga ano lang sila. Base. Kasi Bamsi Festival, ang Higantes daw, nag-represent sa mockery sa mga tao, sa mga bad hacienda owners. So mura gina-mock daw So, nila. gina-push away. Mura di sila ganahan. Pag ang Oo. ilahang mga hasyendero, hindi maayog mga batasan, mao daw na. Siguro kay Basi, daghan mapug mag-uuma dire. Diba? So baka mix na to, no? Oo. Aside sa fluvial parade. Mura creative, ano na lang nila, Oo. representation. Congratulations diya sa Maitom Sarangani. Dinami kayo ng mga feeling na nga, no? Hinahinay gabalik. Yes. Sana sa Jensen din. Pero in fairness, mas bongga ilahang fluvial, pero mga bangka, mga good, mga gagmay na So, pwede ano lang, designan. distancing lang, kanya-kanya. Pwede ma-designan ang kanimanggong sa bula na fluvial, katog yung mga barko. Ano ang tawag nun? Amphibian. Amphibian. Katong amphibian, gina-decorate. Pero ang mga barko, mangod sa itong fishing companies, Buapil, oo. yun na, gaapil. Ug dili ni katong ana lang. Nagamay Katong na mga yung bangka. Barko. Dili kay Dili- barko. Dili. Dako gyud siya. Ano? Barko. Parang ano ka? Yung Higantes. Higantes. Oo, sige. Pero gwapo yun. Unsa maka-experience ka next Sige, time. next time. Tapos madunggan pag yun nimo ang Actually, daghan akong wife, kaya diha, di ba sila nagdako, Jod? Daghan siya gusto ipa-experience ako. Ang mag-New Year daw diha sa Baybay. Kay pag January 1, tanan tao mga ligo daw sa dagat. So, nagplan mi ato nga time kasi nakatulog ko. naka-experience ako na itong bata palagi ko. Diri sa Lions Beach banda o kanang sa mga kanto-kanto sa mga zone sa bula. Kay na ako iyang mga igagaw, marag nagtapok sila sa usa ka kubo-kubo lang gud sa may shore. Dito sila whole day nagtagay. In fairness ka ng bula manggod, ang isa ka zone, isa ra nakapamilya. Sila lang. Ang zone, isa na po Diba? nakapamilya. Maunang ang tradition of culture, solid Isang family. kaayo. Ana gani sila tung lockdown daw bawal ang tapok. Pwede daw ka mag-birthday basta dito lang ka. Okay, Hindi mo daw lang mag-report gyapon. ang mga silingan. Kay sila gyapon ang bisita. Mapadato o pobre sa bula, isa ka zone, ilaha, isa ka compound. Oo. Ilaha gihapon. Ang ganda gawa ng kwento ng bula. Daghan kay story gyud pag Diyan din ako na first broken-hearted eh. Ha? Suway ko kabalo. Taga bula. So, tanan kabalo ko. Oo, lahat. Chismosa ka. Mga kabrigada, nag-auhag sa naso ng DNR Region 12 sa pagselebrar sa Zero Waste Month. Karong tuig nga dunay tema nga fast-tracking the total solid waste management for a solution o solid waste management solution
for a Sustainable Driven Philippines. Sama kini sa pagselebrar sa passage sa Republic Act number 9003. Usa ka balaod nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Tumong sa balaod nga makahatag og gambalay sa pulisiya nga mekanismo sa institusyon ug mandato sa mga LGU aron makabot ang 25% nga waste reduction. Pinaagi sa pag-establisar og integrated solid waste management nga mga plano base sa reduce, reuse, recycle o 3Rs. Dugang niini, ginapakita usab ang potensyal ug mga benepisyo sa pag-recycle dili lang sa pag-address sa waste management nga mga problema apan nasada ang paghawat sa kapobre. Daghang mga cities pod sa Pilipinas ang ginahimo na strategy kay kung makolekta ka og plastic, murag plastic equals pera. Oo. So Murag pag butibakal nakolekta, ba, murag diba? ana, Oo. ihatod sa Surrender mo opisina somewhere. na ay equivalent Kapalit, na pwede kwarta. bugas, pwede Oo. anything. So gwapo, ang pinaka-effective man gud na strategy yun kung lagi tayo i-implement, it's the reward system Kaya walay hesitation ang tao, ang utok sa tao na mo follow because Oo. reward. Yun ba talaga, di ba? Oo. Ano ba? Murag suhulan ni mga Yes, tao. reward-driven. Mao na ang medyo negative term. Suhulan. Pero yun ang reward, totoong nangyayari. oo. Sige. Kasi kung himo na to punishment-based Oo. or kanibang na ay penalties, Rebellious ang ang tao by nature, Oo. og kung magkamali ang tao, which dili malabong mangyari, Oo. wala ba sila ibayad kay pobre. Yes. The more na ginalugmok nga to sila. Baliktarin natin. Whereas kung, Oo. kung reward-based ang atuang mga palakad, mas nagkag mo participate Katulad ba? diya sa may Alabelo, ako ang kulag, sigrilyo siya sa resort. Bawal di ay, gikuha siya, gidala siya sa presinto kay gipalimpyo. Kung sana, nagsigrilyo, pera na lang. Mag-report ka, kinsay nakadakop og mga nagnigarilyo diha. Pwede, di ba? Oo, reward yun siya. Bawal Reward good ang system kinahanglan dapat. sa mga tao. Yes. Kung kunya, mga kabrigada natin makasurya via Zoom na usa ka electrical engineer para sa topic na ito. Oy, excited ko. Paano? Ay, Paano bili si ma-excite? Mike. Hindi. Pero si Mike, di ba talaga? Absent siya. Ay. Kasi yung ka-allergy. Ay, sayang. Sayang. Excited pa naman si Mike. Nawalan na ang Si ganun. Mike Tanso dapat kauban ni Sa Justin. baruganan. Caro. Dalawang araw na absent ang mga ano natin. Ay, sayang. Sige. Pero mga kabrigada, importante ni kay mo lagi isa pud ni sa advokasya na dol gyud sa kuang kasing-kasing because grade 4 palagi ko. Di gyud na ako na makalimtan. Na mao naman gud ni ang lesson. So grade 4 ko, masuko na gyud ko ilang mama kung magsunog og plastic. So Kung may mali ang concern ka na paglabay talaga sa sa ano. plastic, bata pa lang gyud ko. Kay aware na ko kaning greenhouse effect o kaning Inaral mo climate na. change. Tuong grade 4 ko, theory pa lang na. Theory lang Ngayon, yun na sa mga nandiyan na. expert. Naalang na sa science book na possibility. Pero karon wala Wala na. na. Naanad yun Kita siya. ang ga-experience ana because walay nituon. So ana Actually, importante. karon mga kabrigada, padayon man gyapon kasunog sa mga cellophane, mga Oo, plastic, naay di ba? uban na para paspas ang ilahang gisugba plastic ang Oo. sunugon. Panghaling. Kana pa lang pag plastic ang gikan sa plastic ang smoke o ang fire, cancerous na kaayo na. Okay, bisag unsa na particles, cancerous sa inyong lawas. Kumbaga cancer pod sa atmosphere, Yes, kay so dili gubaon ang healthy. atmosphere. Yes, Lisod jud kaayo. the information dissemination importante. Ug dapat mubaba gyud didto sa mga tao na wala may alamag sa mga anak na butang ug dili na importante para sa ilaha kay panginabuhi lang ang dapat. So kinahanglan mapababa dira og mapaintindi sila unsa ka importante nga ang ato ang kalikasan mapangalagaan kay kung dili pareha ning Siargao. Wala ta kabalo na kani di aing environment ana ang epekto sa tuang tanan. So sige. kinahanglan. So again, mamaya mayroong makakausap si Yes. Bill tungkol dyan mga kabrigada. Samtang atong oras, alas 6:25 na. Sa buntag, diha lang mo kay padayon ta sa Morning Hataw. Mabalik pa ang Morning Hataw with Justin and Bill. Sa Morning Hataw! Tanani konektado ng edukasyon mo ng root sa kung Everything. pag-unsa ang Oo. paglambo sa tuwang syudad. Parehatong giingon niya na kinahanglan makita nato unsa ang pinaka-importante, unsa ang tagaag prioridad na kurso ug unsa ang available jobs, available nga negosyo na masudlan dayon ato. Kay ako parte sa ko ang Jensen Dream sama sa giingon ni Idol Brigada Elmer Catulpos na General Santos City will be self-sufficient when it comes to manpower. Ibig sabihin ana, kung kinsa atong mga graduate diri sa syudad,
ra maupod pod. na ang ato ang Oo. trabahante. Para dili na kinahanglan mo gawas pa og laing Dili lang nasod, tanan, laing diba? lugar. Why not na ang pangarap sa katauhan sa Gensan, ni ara pod sa Gensan? Mga opportunities Yes. na hinahanap-hanap ng mga tao. Oo, kita kay influx man ta sa tawo diri mo, adto man diri. Dayuhon. Regardless kung naa na diri nakapuyo, diri na ni eskwela, diri nagtrabaho, di maggamit na sa syudad para mo lambo pa Yes. maging workforce Dako nato kayo ang diri. potential sa Gensan, mga kabrigada, na unta magamit og tarong sa mga musunuray ng mga leaders, 'di ba? Kay sayang jud kaayo na gwapo atong geographically location, Correct, 'di ba? exactly. Anaan ta sa tanan, tapos diri pod ang airport sa South Cotabato. So why not i-maximize nato ang atong Correct. mga available resources? Oo, katong punto na geographically strategic ang Gensan, tinuod na mong gina-emphasize ni Idol Brigada Elmer Catulpos kanibang BIMP Iaga. Yes, mao jud na. Kaya, Ang sayang. special kaayo ang Gensan Yung Naandun ka sa BIMP, tuwa. paulit lang ulit ng mga Oo, ano. Brunei, Indonesia, Malaysia ug Philippines. So, Kana apat siya na ng mga countries. nasod kung makaset lagi ta og tarong nga mga trade agreements. Daghan kaayong Useful ka isa businesses, tanan, daghan oo. kayong investments na pwede ibagsak diri sa Gensan og kaning Gensan Dream. Paspas ra kay na matinuod. Kung matarong lagi mong ingon ni Idol Brigada Elmer Catulpos, kung prepared ta, plastar ang mga plano, konkreto ang direksyon, makuha, makabutan yun nato ang Gensan. Hindi ko lang sure yung lyrics, pero dreams are my reality. Diba? So let's make it real, mga kabrigada. Sige. Sikla Kumanta. Hindi. Ay, Yan. okay. Mga kabrigada, karong bulana ginaselebrar ang Zero Waste Month og Let's Start the Year Right. Practice 5S+1 ug para hatagan ta og dugang kaalaman mahintungod ani atong makauban ang usa ka professional electrical engineer, ang president sa IIEE Metro West Chapter, Metro Manila Region, ug president sa Safe Plus International Corporation, Engineer John Regis Trosio. Sa kahataw na morning sa imo engineer. Morning, mayong buntag din ninyo dil sa Gensan. Morning Yes. sa tanan sa morning hataw. Engineer, unsa man ning Zero Waste Month? Zero Waste Month is part of RA 9003 sa buong Pilipinas. No? This is zero waste management so that we can start our year right, because if you experience pagsulod sa tuig, we have a lot of things from 2021. Sometimes may affect our productivity sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong panimalay. So it is encouraged by the government na kita, even the industries, we have to implement zero waste management so that we can start our year right. When we say Zero Waste Month, engineer, tema ra ba ni o gusto gyud nato makabutan ang zero waste? In terms of waste, no, the definition of waste is not necessary for productivity. So, for example, waste of time, waste of energy, waste of accessories. Sa imong workstation, for example, you have a lot of things na maaring not necessary to become productive, then you have to eliminate those. Kasi basig magdaghan ang imong accessories sa imong workstation and your productivity suffers. So in terms of being zero, in terms of quantity, I think it is not the direction. The direction is to become more productive sa ato ang work by reducing waste. Aha, so wala ready ini ga-focus sa ecological and environmental aspect ang zero waste. Ibig Yes, sabihin correct. sa buong It's more into productivity, safety, health and protection sa ato ang mga workers, sa ato ang environment as well. Paano nato ni ma-achieve, engineer, kaning zero waste? Yeah, sa atong environment, we noticed doon yung mga ginatawag na mga segregation, no? The zero waste management sa atong government, hinihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. That is segregation, but there is actually what we call 5S+1. This is a Japanese methodology para matabangan tayo, matulungan tayo on how to really reduce waste sa ato ang environment, sa ato ang workplace, sa ato ang balay, even we are working in an office.
or working from home, or even in our businesses. Sa atong mga stores, everybody can apply 5S+1 as a general practice coming from a Japanese methodology. Can we explain what is 5S engineer? Unsa ba ning mga Yes, 5S+1 is a Japanese methodology that starts with letter S. No? These are 5 Japanese words that have meanings in terms of how to deal with waste. Okay, so the first one, the Japanese word is seiri. There's an English translation which is sort. Sa Tagalog ay suriin. This is 5S. So yung unang-una, you have to identify things that are necessary versus not necessary. For example, in your workstation, there are some of us who maybe are coffee drinkers, nagdadala ng mug of coffee sa kanilang workstation. Is it necessary or not necessary to become productive? Actually, only you can answer that question. You may say, yes, it's necessary because I need to keep myself awake in doing my job. However, it is just the first S. There's 5S. So later on, we can also understand if it is actually necessary or not. Unsa pa tong mga ubang S, engineer? Yes, so the second one, after you sort things out, no, yung mga bagay na hindi mo kailangan, bagay na kailangan mo, for example, do you need 5 pens in your workspace or just 1? Do you need paper? Do you need staplers? Those kind of things. You need computer, laptop. After sorting, you need to set things in order. Okay, everything in its place and everything has a place. Okay. Ibig sabihin, kung for example, the printer, no? there are offices na yung printer nandun sa ground floor. Okay, yung workstation mo nasa 3rd floor, for example. And then if you print something to be able to pass it on to your boss, pupunta ka muna ng ground floor, dadaan ka ng 2nd floor. At doon sa 2nd floor, nandun yung kaibigan mo, kausap mo muna siya for 5 minutes. Pagbalik mo sa workstation mo, dala-dala yung papel, lunchtime na. So there's a waste of time affecting your productivity. So when you set things in order, dapat in order for you to achieve better productivity, setting things in order is very important. This is the second S. Set things in order. Pagkakasunod-sunod ng mga bagay na kailangan mo. For example, in your home, in your kitchen, in your office, in your car even. No? So that is the second S. The third one, after setting things in order, you need to clean it up. No? You need to sweep or seiso in Japanese or shine. Importante ang cleanliness kasi kung in-arrange mo lang at hiniwalay mo lang yung mga bagay-bagay, and then you don't maintain cleanliness, it will keep coming back to the original status, right? No? We experience that even sa atong mga cabinets, sa atong mga damit, sa ating kitchen. If we don't actually maintain a regular cleanliness, then we keep coming back to zero. That is why cleanliness is not just the job of the janitor or the maintenance personnel. Cleanliness is everybody's responsibility, not only those who are assigned to that. Okay. And the fourth one, after cleaning things up, is standardize or sustain. Now, this is the hard part. No? Kasi madalas, when we do cleaning up, when we do sorting, minsan balik sa dating ugali. Mahirap i-sustain yung nakasanayan natin gawin or we want to do things. Okay, so that involves self-discipline. So, shitsuke is Japanese word translated to self-discipline in English or sustain. No? So, kailangan ng disiplina even sa ating mga barangay, sa ating bahay, sa ating sarili. It is self-discipline. Sa Tagalog, maganda ang translation, sariling kusa. That's also letter S. It takes an initiative. Nobody has to tell you what to do, because you have that sariling kusa, this fourth one, which I think is very important in terms of waste management, not trying to keep ourselves productive. And the last one is shitsuke, no? Standardization. Kailangan natin i-standardize. Seiketsu is standardized and shitsuke is self-discipline. Actually, 5S, meron siyang +1.
Oho. The plus one is safety, no? Safety. Safety is something that holds everything together. Kasi kung nag-sort ka and then you set things in order, you clean it up, but you don't, you are compromising safety, then everything falls away. Okay? Importante ang safety. For example, you are trying to justify, hindi, yung kape ko is very important in my job. Oho. However, it is actually unsafe, no? Kasi baka matapon sa laptop ko, matapon ng papel, those kind of things. Things na pwedeng ma-guess is SAHO, which is showing respect. No? This is very important. Kasi sometimes, sabihin natin sa mga kapitbahay natin, oh, kalat mo, linis mo. Sometimes, pinagagalitan natin sila, naiinis tayo sa kanila, which is actually not even showing respect. So we also have to identify things sa ating workstation. At the same time, we show respect to others. Yes. So kanina +1 including safety. Yes. Oho. Engineer, ga-apply gid siya sa tanan facet sa kinabuhi, no? Tanan part sa kinabuhi. That's correct. Kung familiar ba ka kay Marie Kondo, engineer? Kaning Japanese na nisikat po siya sa Netflix because gina-apply niya when it comes to the minimalist approach sa kinabuhi. Iyang mga practices, si Marie Kondo. The Marie Kondo method. Actually, minimalist is a Japanese methodology. Yes, usa po siya ka Haponesa. O para sa iyaha, siguro pwede nato siya masummarize, no, na when something doesn't spark joy, mo to ang iyahang concept You have to eradicate or get rid of it na. Mao po siguro ning 5S nato to simplify it and para hanay ang tanan. Engineer, unsa pa atong mensahe sa katawhan regarding your organization kaning atuang Zero Waste Month? Yeah, for IIEE. IIEE is the national organization ng engineers, electrical engineers sa buong Pilipinas. So, not only in our organization, we encourage everybody, even those in their homes, in their offices, in their schools, no, in their businesses, to practice 5S+1. No? Start with sorting, setting things in order, shine, standardize, sustain, and showing respect to others, and safety. Because it helps us become more productive and it helps us having that joy, tama yung sabi mo, no? May tuwa in doing things when everything looks neat and clean. Daghang salamat, Engineer John Registrosio, para Thank you sa so much too. 5S+1. Sa morning hotdog. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo.
sa'yo'y totoo. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Yay! Ating bida kabrigada ngayong araw ng Tuesday, mga kabrigada, Butch Coronel II. Butch, bati ka muna sa kanila. Hello po, magandang umaga mga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Itong mga ganito, nagigig, gabi to nabubuhay eh. So medyo na-pressure siya na ang call time niya, 6 a.m. mga kabrigada. Pero Butch, ikaw ay matagal na, dugay na kang gakanta. 6 years na. 6 years na. May alala ko dati Versace on the floor yung favorite ko pag nagigig kayo ng banda. Pero ngayon may banda ka. Wala. Wala, so nagsasolo ka na lang or solo yan. minsan may partner ka, di ba, na nag-keyboard. Sessionista. Oo, sessionista ang tawag. Paano ba itong arrangement ng mga, katulad ngayon, meron ng Alert Level 3 dito sa Gensan. Okay pa ba tayo sa music industry? Medyo tagilid. Tagilid, oo. Pero sa mga events, allowed pa rin mag-events eh, di ba? Nasa 30 to 50%. Paano kanila, kunyari, in case gusto ka makontak para magharana, labi na, hapit na ang Valentine's season. Go ahead. Guys, guys, parang vlog to. Hi guys, welcome Hi back guys, to my vlog. Contact nyo ako sa Facebook, Butch Coronel, or sa number ko. Wait lang, kalimutan ko number ko. 926-548-5766. Okay, sige. I-challenge kita. Ano yung song na para sa'yo pinakamasakit? The most heart-aching song? Para sa akin, yung nagawa kong song. Meron kang song? Yun ba yung kakantayin mo mamaya? Oo, nakikwento. Sige, pwede bang anong title nun? Mensahe. Mensahe. So mamaya papakinggan namin yun. Yung mensahe na song, it talks about ano? Nangyari sa akin. Mensahe mo. Okay. Nagpa-flashback lahat ng chismis na narinig ko. So ito yung mga mensahe mo para dun sa ex mo o... si letter J yun, di ba? Tama ba? C pala, hindi pala yung pangalan na naisip ko. Sige, so mamaya kakantahin niya ulit sa atin yung mensahe, mga kabrigada. But for now, again, sa lahat ng mga gustong i-invite si Butch na kumanta sa mga events ninyo. Kaya gusto nyo lang magpaharana dun sa girlfriend. Cute yun, no? Biglang may haharana sa girlfriend mo sa office, eh. Salamat ka sa asawa ko, wala kang office. Sige, so Butch, maraming salamat for joining us. Unta makabalik ka, labi na sa Valentine's season. Mga kabrigada, Butch Coronel II, hinarana tayo ngayong morning. Mamaya, balikan natin siya para sa kanyang song na mensahe. Samtang, mga kabrigada, itry jud ang Yummy Vit Multivitamin Syrup adlaw-adlaw para sa ato ang mga bagets para barog ang ilahang lawas, baskog ang ilahang energy. Adlaw-adlaw, mag-Yummy Vit Multivitamin Syrup. Available yan sa mga brigada pharmacy ug lain pang mga butika. Bisa ng mga gamay na butika, makita jud mo na nakadisplay ang Yummy Vit. Samtang, mga kabrigada, eto na, daghan sa ato ang nakadiskubre sa ilang mga nakahiligan ning miabot nga pandemya. O gusto niini mao ang pag-alaga og mga tanom. Karong buntag uban na nato si Ken. Aron sayron ang usa ka plant haven sa Gensan gaswak sa bulsa sa mga plantito o plantita. Karon nga panahon, importante gayud nga doon na kita'y kauban o kalingawan samtang nag-isolate kita tungod sa bahad sa pandemya. Ang uban, dunay jowa. Samtang ang uban, dunay alaga nga hayop. Apan ng uban, dunay alaga nga tanom. Nauso ning pandemya sa kadaghanan sa mga Pinoy ang pag-alaga og mga tanom samtang anaalang sa balay. Ang tawag sa mga mahilig mag-alaga og tanom, plantito o plantita. Dinhi sa Santiago Highway sa Barangay Lagaw, Gensan, makitaan sa gilid sa kadalanan ang mga nakadisplay na mga tanom. #PlantHaven gayud kini sa mga plantito o plantita. Kung sa daghan lang, daghan jud kay ang amo ang mga display diri sample lang sa garan kung mag-order og dinagan ga provide po ko ana. Natunga sa duha ka klase sa mga tanom ang mga tindahan ni Nelly. Mao kini ang indoor o outdoor plants.
Sa indoor plants, mapalit ang Moonlight Dwarf sa 500 pesos, ang Giraffe 350 pesos, samtang ang Aglo 350 pesos usab. Mapalit sa 700 pesos ang Labwig, samtang ang Linnet 500 pesos. Kung uyunusab ka sa outdoor plants, usa sa ilang ginabaligya mao ang African Talisay, nga mapalit sa 350 pesos ngadto 700 pesos. Ang Foxtail nga mapalit sa 800 pesos ngadto 1,000 pesos. Grafted Bombells nga mapalit sa 2,500 pesos ug Silver Dust Balls nga mapalit sa 1,000 pesos. Sensitive ang indoor. Kay dili pwede ang indoor nga painitan nimo. Kailangan may shade siya tapos lamig ana. Nya alagaan nimo siya pero dili nimo permanente diligan kay malata. Lahi sa outdoor nga everyday kailangan nga diligan nimo. Kay init kayo masunog kung dili kuan kay panahon karon nga init kayo. Ang plantita nga sibing, namalit na usab og mga tanom alang sa iyahang garden. Mahilig ako magtanom ng mga plants. Wala lang ang foxtail ginapangita ko actually sa karon. Dili lang mga tanom ang gina-offer sa maong Plant Haven. Doon na usab nagkalain-laing klase ug sizes sa paso. Doon na usab tip si Nelly sa mga baguhang plantito o plantita. Sa mga baguhan, pwede po nga mga imo ka ng advice sa kabalo na gyud maalaga og mga tanom og mag-starting og tanom kay natay mga tanom nga mabuhi siya nga kanang tumoy lang. Napoy tanom nga ang mabuhi katong gulang. Ang uban dili mabuhi kay tumoy lang. Napoy mga seeds, napoy mga drafted ana or marcot ana. Tapos ang pag-fertilize ana, dapat nakabalo sila kay kung dili kabalo masunog ang tanom. Kini si Kent Abrigana para sa Morning Hataw. Daghang salamat, Ken, og sa mga plantita o plantita diha maing buntag sa inyo ha. Atong makauban diha live sa Tinagakan Checkpoint, si Clarice. Cla, isa kahataw na morning! Usa ka hataw nga morning diha sa inyo ha sa studio. Ug usa ka hataw nga morning mga kabrigada. Yon, kamusta tayo dyan sa may Tinagakan? Yes, dili karon na situation nato medyo wala pa kayo mga sakyan na pero gaina mga around 7 a.m. daghan-daghan na nagaagay dire padulong sa ilang mga trabaho, may mga truck pod, pero kadaghanan mga motor o base sa ato nakaistorya nga bantay diri karon sa task force nila. Wala pa may gihatag nga mando sa ilaha gikan sa city. So gahulat paghihapon sila ang executive order and sa karon sa mga mobiyahian padulong og Jensen, maintain lang gihapon kamo sa safe driving. Padayon man sila nagapang-check sa mga mobiyahe pasulod og Jensen. Anyway, drive safe mga kabrigada o enjoy kamo karong adlaw. Balik na diha sa studio. Daghang salamat, Clarice. Og sa atong mga kabrigada mo biyahe, again, wala pa'y mga advice o mga gina-implement na mga balaod sa mga borders ng Jensen tungkol kay wala pa'y executive order, mga kabrigada. Oras natin, alas 7:21, mabalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Check ang ato ang weather, gikan diri sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Maulan nga panahon na ang magpatigbabaw sa Jensen ning adlaw tungod apektado gihapon ta sa shear line o cold front diri sa Mindanao. Sigon sa Pag-asa, lakip nga apektado sa maulan nga panahon ang Eastern Visayas hinungdang gaamping ang katawhan sa posibilidad na pagbaha o pagdahili sa yuta. Mitala sa 32 degrees Celsius ang sukod sa temperatura sa Jensen apan dili tantong init tungod sa mapanganurong panahon. Ang Metro Manila ug nahibiling mga lugar sa nasod ning adlaw makasinati sa epekto sa northeast monsoon o bugnaw nga panahon nga hinungdan sa mapanganurong panahon ug katag-katag nga pag-ulan. Ang temperatura anaa sa 19.5 hangtod 30 degrees Celsius. Tugnaw jud bitaw kaayo karon. May mga meme na nga online na nag-snow na daw sa Jensen. Lagi itong kanu sa bako nagpa-mall ko gahapon. Ang mga tao ba naka-jacket? Wow, feeling kayo, feeling winter. Oh. At least pwede mag-Korean outfit. Samantalahin nyo na yan mga kabalik. Kaya ang mga Korean outfit, paano ka mga sweater? Katul, pag-init. Nakaani ko karon. Diba? Feeling Korean. Feeling Korean. Annyeonghaseyo.
Kamsahamnida. Sarangayo. Smooth like butter. Kung BTS. mas tigulang sa imo, mo nang naiheyo. Pag Mo ano? nang po or opo nila ba? So, pag heyo. ano? Pag same na mong level sa age, wala heyo. So, saranghe. Saranghe. Oo. Anyong ha? Anyong. Anyong lang. So, kung has sa'yo, Oh. mo na ang may po. ano nga, tindahan nga kami sa bahay eh. Tapos, ayo, ano siya? Anyong sa'yo! Ice sireyo! Anan? Pali. Mga kabrigada, narito na ang ating lagay ng kapalaran. Nasa buhat ka ng abundant opportunity, huwag sayangin ang pagkakataon, maging alerto. Para sa mga Pisces naman, pipiliin mo ang bagay na magpapasaya sa'yo. Tiyakin lang na di pagmumula ng gulo sa kapwa. Sa mga Aries, mabilis na matatamo ang hinahangad kung ngayon pa lang ay kikilos ka na. Magtrabaho ka ng magtrabaho. Sa mga Taurus, nasa kakayahan mo na makamit ang iyong nais. Iwasan lang mangutang o magpautang. Gemini, tanggap mo na ang magpapabago, kaya naman makakausad ka na para simulang tahakin ang future mo. Sa mga kabrigada nating Cancer, ikaw ngayon ang tulay sa ligawan ng dalawang kabarkada. Ang best friend ay magiging romantic din. Leo, pag-isipan na mabuti ang mga desisyon, lalo na kung life-changing ang magiging epekto sa iyo. Virgo, halata ang iyong inggit sa kapwa. Makakabuti na maging masaya ka sa kanila para mawala ang bitterness. Libra, pagtulong ang hangad mo pero tiyakin lang na totoo ang taong kausap para di maabuso. Scorpio, unique at one of a kind ng karanasan. Bagay na magiging tungtungan para maabot ang tagumpay. Sagittarius, masaya ka dahil nakikita mo ang pag-usad ng buhay kahit paunti-unti pa lang ito. Magpasalamat. Capricorn, kahit na ang taong kaharap ay pasaway, mapapasunod mo siya dahil o sa dapat gawin, panatilihin ang determinasyon sa paggawa dahil may naglalandas na magandang oportunidad. Yan ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Tuesday, mga kabrigada. At narito na ang ating hugot of the day. Party. Mga kabrigada, nahuman na lang ang sinulog pero wala gihapon ko kakita og someone na isyagit na ako ang iyang kusog. Sana all, no? Oh, you're my strength. You're my source of strength. Pero wala bang gihapon mga kabrigada? Oy? Si Clarice no, kaya. Musyagit og kusog. Ha! I love you. I love you. Wow. Clarice, ano mo dyan? Emote mo sa ating hugot today. Sinulog. Ha! Musyagit og kusog. Na ako'y someone nga mo syagit og kusog. Og naapod ko'y someone nga isyagit na ko og kusog. Bahala si ka Lord pala. ko siya. Bahala ka wala kay video. Audio lang sa radyo-radyo. Pero bitaw, at least si Clarice happy, no? Baka happy to know someone na happy sa iyong relationship status, Yes, no? tinood. Paremi mo. Oo, na parang kay sa life Jen, man God. kahapang na ako. Mukhang hindi siya dehado. Oy, ganda ng ilaw natin dyan. Wow! Lawak ng ano mo dyan, Lupain! Lupain mo ba yan, Kla? Na ako din sa may diversion road. Kay gwapo kay view, ah. Ay, alam mo may golf ano dyan ngayon? Yes, no, pwede. pwede ka Mag-golf tayo para magdanya. Driving range lang po. Sige, dagang salamat, Clarice. Amping diha. Kaning golf, no, lisod kayo. Oo. Ako, athletic man ko, paspas ko makapick up Oo, ng sports. naman, na. Bisag unsa, pero lisod yun kaya ang form sa golf. Oo. Alam mo, nagpagawa ako ng balakang before kasi mag-golf ako eh. Diba? Para ikwad ba gano'n. Kaso wala gyapon mga kabrigada. Lisod yun siya. Oo, Lisod di kaya siya ang form. joke. Tapos, kailangan ma-perfect mo ang form. Kung di ni mo practice na adlaw-adlaw, mawala gyud ka. O dili siya basta-basta na. So dapat Ano meron ni mo, dili, form, ano gyud siya. Iba talaga. Patience is a virtue pag abot Huwag sa tayo golf. dyan. Grabe. Sana nila ako. Discipline. Basketball lang talaga ako eh. Mo nang sila Michael Jordan, Oo. basketball, Steph Curry, ganan kay golf. Kay level up siya na challenge kay sa Para sa basketball. ilaha, oo. Kay lisod kay siya. Kung baga bisag maayo ka, imagine kung sa kalayo ang imuhang next spot, next Oo. ana. Kailangan ba i-shoot talaga yun? Depende. Dapat, kung ma-hole in one ka, Oo. okay. Pero naapod na eh. Maduol, malay, tapos na na Sige. So, Mag-golf ka mga fairway kabrigada yung para tawag, social. ano. Samtang Oo. 7:37 na. Social sports Parang din ganito siya. ngayong morning outfit mo, yung palda mo. Parang Pwede, ano, no? pwede. Tennis ni. Yun nga, sabi ni Mike, mag-tennis. Ay, sorry. Pero kung i-insert na ako siya, pang club. Clubbing. Iba-ibang purpose. Yeah. Pang coffee. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw with Justin and Dale. Sa Morning Hataw! Hataw, anan?
inumin, gilantan ka. Inom og tambal, please. Inom og tambal. Inom na kag tambal. Wala ko kakita. Imayday kay para makakita ko. Imayday nga niinom kag tambal. Di ko mo to nga. Wa pa ka niinom na ka. Kaya kung niinom na ka, dapat ayaw na unta ka after 30 minutes. Dili ko mo to. Inom og tambal. Tulo ka buok Rexidol. Ano ko masakit kami. Inom og tambal. Ikaw na yun. Mag-itaw mo. Imayni. Next video. Ganto na. Mas winner to kung sinigaw niya yung ice. Gusto na ko gayahan. Bago kanya commercial sa ice cream. Okay, next video. Sakit na ng pangako. Meron ni Jenny. Yan. Taas po. Dapat ganun, nilalabas na. Okay. Gawin mo ng kamay. Dati mo. Feeling ko. Mga kabrigada, kung ka muna ay gusto i-share yung video or photo, makatag kalipay, mag-send lang sa Facebook page ng Morning Hataw. Naalala ko yung sa, kabaong-kabaong. May ganyan din ako nung hinakot yung ref namin. Sumiyak ako. Pero ang katawanan mo Isuga. Ang suga. Oo. Paano pag ito? Sige, mga kabrigada, mag-subscribe na sa ato ang YouTube channel, ang Brigada News TV Official, para matanaw ninyo ang mga videos, mga live nato, o tanan na pwede ninyo matanaw na adiha sa ato ang YouTube channel. Sayang wala naman naisipan sa imong kasal doon, no? Na magsulod sa ano. Sayang. Winner to. Kalokohan. Sige, mga kabrigada, uy ha, eto meron tayong mga pa-audition para sa tanang mga gustong mamahimong host sa brigada nga i-launch nga bagong variety show, mga kabrigada, para ni sa mga pwede po mga talentadong driver. Meron tayong i-roll vid dapat dito. May mga singer, mga bata. So, ang audition po, January 17, gahapon hanggang Friday, 4 to 6 p.m. Sa January 22 naman, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Lang get over sa ice cream. Yan. Sige, next slide, please. Oh, talentadong driver. Yan po ang mga kailangan natin, mga kabrigada. Daghan ba? Oo. Di ba? Kay mo, sukol dyan na sila. Bahala mo diya. Trio Sing and Dance Contest na apod. I did it! Way! Kanta sa mga driver. Oo, di ba? Sige, karon na ha, mga kabrigada, 4 to 6 p.m. hanggang Friday, 1 to 5 p.m. sa Sabado, January 22. Mga kabrigada, unsa man itong ginapangagyan, kalisod man o kalipay kami yung kauban, Lunes, Santo Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ra mo sa Morning Hataw. Daghang salamat, mga kabrigada, kauban ng Tibok Puwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa, maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Wala katong, I dream. I dream. For a better life. For a better life. Dream the Jensen dream. Dream the Jensen dream. Barong Jensen. Dapat tanan daw ta ingnon to. Hindi, na-edit ko yung first part lang eh. Okay, kada rin na part. Mag-share na Ugma na lang ko. Daghang salamat sa inyong suporta, mga kabrigada. Dili mi mawada nugana nga ipaabot sa inyo ay mga importanteng balita o mo serbisyo sa inyong tanan. Ako, si Dil Pilapil Bartolaba, I dream for a better life. Dream the Jensen dream. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! O giniang Morning Hataw!